Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Ayan, hindi na magre-reklamo niyan si Marcoleta. Kasi sabi ni Marcoleta parang pinoprotektahan nila Senate President Tito Soto at ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pinoprotektahan daw si Saldico at si Romualdez. Wala daw mga testigo laban kay Romualdez. O ayan, nang may testigo si Marcoleta, yung Orly Gutesa, yung security ni Saldico, kahit wala dun sa listahan ni Lacson, pinagsalita yung testigo ni Marcoleta, itong si Orly Gutesa. Itong si Orly Gutesa, ayon sa kanya, dati siyang sundalo, Marines. Ngayon, naging security, bahagi ng security ni Saldico. At marami daw sila, 90 sila. Grabe nga. Sabi nga ni Marcoleta mismo, para pala kayong isang kumpanya, isang kumpanya na kayo ng sundalo na nagsisecure kay Saldico. Yun pala dahil matindi naman ang sinisecure, pera na bilyon at hindi lang isang beses, napakaraming beses daw nilang ginagawa yun. Parang sa kanila normal na yung maghakot ng pera. Ang tawag daw nila dun sa pera ay sa basura, yung mga maleta na yun, basura. Ang code nila basura, pero hindi pera yun. Ang laman daw ng mga maleta 48 million. May pagkakataon ayon dito sa testigo ni Marcoleta na si Orly Gutesa, 46 na maleta. Tapos iniwan nila yung 11 kay Saldico. Tapos yung 35 pinadala ni Saldico para kay Romualdez doon sa McKinley, bahay ni Romualdez. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura.
Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ganun. Grabe, mga kapunyog. O dito, ang pinabuelo itong testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa. Kaya hindi na magrereklamo dito. Wala nang batayan si Marcoleta para magreklamo. Sabi niya kasi tuta ni Romualdez si Soto at si bias naman daw si Lacson. Hindi, malinaw dito. Kung bias si Lacson sa si Soto at kung pinuprotektahan si Romualdez at si Saldico, ay hindi pagsasalitain yung testigo ni Marcoleta. Pero pinabuelo yung yung testigo ni Marcoleta. Kaya ano na ito, kahit naman sa susunod, yung mga sinasabi ni Marcoleta na testigo, tulad nila Tubi Tiangco, sila dating Ilocos Sur Governor Chavit, okay naman kila Lacson na ipatawag. O kaya siyempre, ang siguradong ibibigay ng mga testimonya nila Tubi Tiangco, nila laban kila Romualdez at saka kila Saldico. Kaya mga kabunyog, lalalim na ito kasi papunta na kila Martin Romualdez at Saldico ito. At marami pang mga senador at congressman ang dito. Si Bryce Hernandez nagsabi na. Sabi ni Bryce Hernandez, yung kanyang computer, hindi naman mga senador ang nandun. Hindi raw, mali daw si Fortune, fake news. Mga congressman daw ang nandun. Yun, sino naman kayo mga congressman? Kaya grabe mga kabunyog, mga kabayan. O anyway, natin, ito nga, yung testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa, pinabuelo. Kaya hindi makakapagsabi na si Marcoleta na parang pinoprotektahan nila Lacson, sila Romualdez at sila Saldico. Sa katunayan, maraming beses nabanggit si Saldico. Hindi naman pinoprotektahan ni Lacson. Hinahayaan lang ni Lacson. Yan ang magaling kay Lacson. Kasi hindi siya involved sa mga pork barrel na yan. Ayaw niya nga yan. Yung mga insertions na yan, ayaw niya dyan. O kaya kumbaga, may moral high ground talaga siya na mag-imbestiga at pangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Sino man ang tamaan. Kampo man yan ni Duterte o kampo nila Romualdez, nila Saldico, hindi. Lahat. Kaya mas maganda itong Blue Ribbon sa ilalim ni Ping Lacson. Kaysa doon kay Marcoleta. Nung si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chair, pinoprotektahan yung mga senador eh. Dito hindi. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.